Senate President Franklin Drilon. Mr. Senate President, magandang morning! Kumusta po kayo? Mabuti naman, Anthony. Salamat. Jerry, magandang umaga po. Huwag nyo na akong sabihin veterano. Sabihin ko na may master degree. Para bagang galing ka sa higmaan. Saka nakakatanda pala pag tinawag kang veterano. Yes, sir. Good morning. Good morning po. Jerry. Good morning po. Una po, ano po ang reaction ninyo sa naging pasya ng impeachment court tungkol sa bank at tax records ni VP Sara? Yan po ay talagang dumaan sa butas ng karayom. Ang prosecution dito, umusad ng konti ang impeachment, ngunit matagal pa yan. Ibig sabihin, marami pang tanong, marami bago po magkaroon ng production ng document. Yan po ang kailangan naman yan, Anthony, para po sa proteksyon ng taong bayan na ang kanilang mga bank account ay hindi lang basta-basta mabuksan. Kailangan may dahilan, may proseso. At yan po ay isang paraan kung saan siguro makita kung ano talaga ang laman noong bank record. Hindi pa po tapos. Yung sumpi na po ang ibig lang sabihin, Anthony, Jerry, ay inuutusan ang bangko na dalhin mga dokumento. Yun pa lang, yun po, wala nang iba. Hindi pa nakikita kung anong laman noon ang inuutang dalhin ang dokumento sa husgado. At buti binanggit niyo yun, hindi nangangahulugan na admissible agad bilang ebidensya yung mga dadaling dokumentong ito, Tama po yan, hindi pa napagpasyahan yan. Ulitin ko lang, ang inuutos lang ng husgado, dalhin ang dokumento. Pagkatapos, susuriin pa at pagkakaroon pa ng ruling dyan kung ito ba'y admissible in evidence. So yun po ang proseso. At kailangan ang prosesong ito, Jerry, Anthony, para po naman maproteksyonan ang karapatan ng isang mamamayan na hindi pwede buksan ang kanyang bank account at ito po yung mabigyan naman ng protection ng privacy rights ng isang depositor. Ngunit hindi naman po pwede na maitago lang, baka naman may kasama dong hindi isang ayon sa batas, kaya po susuriin mo na yan, titingnan muna ang inuutos lamang sa ngayon ay dalhin ang mga bank records. Yun pa lang. Pero ito po ba, Mr. Senate President, expected na, inaasahan ninyong ganyan din ang magiging desisyon kahit na maraming pagtutol, maraming pagkontra at parang bayawak na pinipilit na dukutin sa lungga ang itong mga bank records na ito? Nangyari na po yan nung ako'y nung impeachment trial ni Chief Justice Corona. Hiningi din ng kanyang bank records, yung SALN, at yan po ay pinroduce din sa impeachment court. Kaya hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinroduce yung bank record. Nung panahon po ni Corona ay nilabas din yan. At inyong malala, Anthony, Jerry, yun pong second envelope. Yes. Hindi po ba? Yes. Noong panahon, malala mo yun. Second envelope. Dinala sa husgado, ngunit hindi binuksan. Tapos, isa sa mga kasamahan natin sa Senado noon, ayaw pa buksan. Kaya po ng EDSA 2. Yes. Hindi po ba? Ngunit sabihin ko sa inyo, alam mo ano malungkot doon? Pagkatapos ng EDSA 2, binuksan ang envelope, walang laman. Ang sakit nun Ang sakit nun, nag-away, naging mitya ng dapat pinayagan pricing. ng buksan nun. Yes. Hindi pa nagka-EDSA 2 at alala mga literally walang laman. Parang ang dating po, habang pinipigil mong ilabas kung ano man yun, parang may itinatago, parang may ganun kasi ang dating,
tama po Anthony, habang pinipigilan mo paglabas, sabi ng tao, ay may tinatago ito. Ganun po ang sa second envelope. Yes. Pinigil ng 11, nag-walk out ang prosecution panel, lumabas yung tao sa kalsada, nag-resign si President Estrada. Nung binuksan yung envelope, walang laman. Opo, January 16, 2001. Tandang-tanda ko, nagko-cover ako noon sa Senado. Kahit birthday mo. Birthday ko kasi yun, kaya natandaan ko yung walkout. Okay, may isa pa ho akong tanong, yung tungkol naman sa BIR records. Okay, ginrant po yung petisyon o yung kahilingan ng prosecution. Lamang, kapag ka pala hindi pumayag, inauthorize ng presidente ang BIR commissioner, hindi po pala ipipilit ng Senado na makuha yung BIR records na yon. Paki-explain nyo nga po yon. Okay. Yan po ang nakalagay sa Section 70, kung hindi ako nagkakamali, ng Internal Revenue Code. Bago po mabuksan ang isang deposito at maging publiko, yan po ay kailangan ng consent ng depositor. Yes. Wala kang consent, hindi pwede. Kung wala ka mang consent, kailangan may authorization ang Pangulo. Yun po ang nakalagay sa batas. Opo. Yan po ang nakalagay sa ating batas. Ngunit sa aking opinion bilang isang abogado at veterano, tao po, Sige pa. Sige pa. may kapangyarihan ang Senado para buksan po kahit walang utos ng presidente. Bakit po? Bakit po? Dahil sa ating saligang batas, ang pag nasampahan ng impeachment complaint, ang isang opisyal ay tungkulin po ng Senado, siya lang po, Senado lamang, ang may sole authority To try. try and decide. Ibig sabihin, hindi pa rin makialam ang ibang Sangay ahensya ng gobyerno. pamahalaan. Yun po ang nakalagay sa ating saligang batas. At yung as against the Constitution ay yung ordinary law, kagaya ng National Internal Revenue Code. Mas superior po ang saligang batas. Sa saligang batas, ang Senado po ang siyang mayroong iisang kapangyarihan. Siya lang, ang Senado lamang ay may kapangyarihan na maglitis at magdesisyon sa impeachment. Kaya sa aking basa, sa aking tingin, Opo. kahit wala pong Authorization. authorization ang From the Pangulo, President. ay may kapangyarihan po ang Senado para isubpina. Ngunit yan po ay labang for academic For discussion. academic discussion, sapagkat do you expect the President na mag-issue ng authorization? Tama po yan. You know? Oo. So, para lamang sa academic discussion, Anthony Jerry. Opo, okay. Isang bagay pa po sa procedure naman. Bakit po kahapon walang botohang nangyari katulad nun sa second envelope? Ay, okay, hindi ko alam kung ang sagot yan. Ngunit, doon po sa aking narinig, ang parang naintindihan ko na nagkaroon sila ng caucus bago po ang sesyon. Parang narinig ko eh. At siguro doon na pag-usapan. So, ganito ang ruling. Okay na yan ha. Wala nang, pinag-usapan na kung ano ang ruling ng husgado, kaya wala na pong nagtanong. Yun ang aking, ang suspicion ko lang. Wala akong hindi ko alam ang sagot. Pero kung alimbawa nag-ruling po ang presiding officer at may tumayong senator judge at sinabing magbotohan tayo. Pwede po, wala pong masama, sang-ayon po yun sa patakaran ng Senado. Pag nagsabing hindi magkaroon tayo ng nominal voting, ang tawag doon, nominal voting, isa-isa po tatanungin, ano bang boto mo? Ito hong decision na ito ng impeachment court na ito dahil wala namang kumontra sa presiding officer. Meron pa ho bang pwedeng kumontra dyan? Halimbawa dumulog sa Supreme Court para tutulan yung naging decision na yon ng impeachment court. Pwede, wala po makapagpigil ng isang mamamayan na umakyat sa Supreme Court. Ngunit sinabi ko nga kanina,
sa ating saligang batas, the Senate has the sole power to try and decide. Kahit yung Korte Suprema po dapat hindi makialam dahil lang kinikilala sa saligang batas ang kapangyarihan ng Senado na siyang maglitis at mag-decide ng impeachment cases. Hindi po pwede ang Pangulo, hindi po pwede ang Korte Suprema. Kaya siya, walang hinula pong pumipigil kahit sino man na dadalhin itong kaso sa Korte Suprema. Ngunit sa akin po ang kapangyarihan ay naandyan. Ay hindi po ma-deny na may kapangyarihan ang Pangulo at ang impeachment court para po para isubpina itong bank records at ITR at internal revenue return. Opo. Okay, last na lang po. Bakit po Philippine peso deposits lang ang sinabpina? Hindi ba pwede yung dollar? Pwede pong dollar. May kailangan ng may order din. Doon po sa Foreign Currency Deposit Act, absolute din ang confidentiality. Hindi mo rin pwedeng tingnan ang foreign deposits kung walang utos ang husgado or hindi pumapayag o walang authorization yung depositor. Pwede po. Pwede. Pwede. In fact, noong panahon ni Chief Corona. Justice Corona, kung hindi ako nagkakamali, sinubpina din yung dollar accounts. Ayun pala. Oo, yun na nga. Pero dito sa order na to, yung sa subpina, hindi kasama yung foreign deposit, ano po? Foreign currency. Tama po. Tama. Hindi kasama. Oo. Pero hindi ibig sabihin walang kapangyarihan ang impeachment court. Mayroon po. Meron, pwede. Pero kailangan pa pong mag-petisyon ng prosecution. Kung Bukod na motion. Bukod na petition, motion po yan? Paano, Anthony? Kailangan pa po ba ng prosecution na mag-file ng panibagong petition regarding foreign currency deposit? Yes, kailangan po. Pwede na lang, hindi ko alam kung hiningi nila dito sa kanilang original request for subpoena, pero kung ibig talaga nilang ilabas yung foreign deposit, ay kailangan ng pahintulot ng impeachment court. Okay. Mr. Senate President, sir, you, maraming thank you po. salamat po sa oras at sinyer niyo sa amin ang inyong experience bilang isang veteranong abogado. Pag tinawag mo ulit na veterano, hindi ko na sa kayo nasasagutin. Erase. Master's degree. Master's degree. Master's degree sa impeachment. Salamat po. Thank you Mabuhay po. po kayo. Okay, salamat po. Magandang umaga po. Former Senate President Franklin Drilon.